Welcome to Tagalog Movie Recap. Ang babaeng ito ay tumatanggap ng mga donor na mata mula sa mga patay na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kamatayan na papalapit sa iba. Nagbukas ang pelikula sa isang kapaligiran sa gabi na puno ng mga sigaw ng maraming tao na tumatawag sa isang tao na isang mangkukulam habang nagbabato. Sa loob ng bahay na binabato ng bato, makikita ang isang babae na nakatayo sa isang maliit na upuan na nagbabalak magbigti. Biglang, isang itim na anino ang bumungad sa kanya at itinulak ang upuan na kinatatayuan niya. Dahilan para mamatay ang babae sa pamamagitan ng pagbibigti. Ang pelikula pagkatapos ay tunay na nagsisimula at lumipat sa kwento ng isang babaeng nagngangalang Sydney. Si Sydney ay isang matagumpay na classical violinist mula sa Los Angeles. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay ay may isang bagay na mas kapansin-pansin dahil siya ay talagang bulag. Si Sydney ay bulag mula nung siya ay 5 taong gulang dahil sa isang aksidente sa paputok. Siya ngayon ay naninirahan mag-isa sa kanyang apartment at nakakalakad na sa kanyang mga sesyon ng violin practice gamit lamang ang kanyang tungkod. Ang pagiging bulag mula sa murang edad ay naging sanhi ng kanyang iba pang mga pandama upang maging lubos na sinanay. Kaya kahit wala na siya, nagagawa pa rin ni Sydney ang kanyang pang-araw-araw na gawain ng walang kahirap-hirap. Ramdam ko ang sikat ng araw sa mukha ko. Iyan ay hindi ganap na totoo. Pagkatapos ng kanyang mga aktibidad, umuwi si Sydney at mukhang sabik na sumailalim sa isang corneal transplant. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong sa wakas ay makikita na niyang muli ang isang normal na tao. Pagkatapos makatanggap ng donor, nakatakdang sumailalim si Sydney sa transplant surgery sa susunod na araw. Pagkatapos ng operasyon, nakipagkaibigan si Sydney sa isang batang pasyente sa ospital na nagngangalang Alicia. Sinabi sa kanya ni Alicia na matagal na siyang nananatili sa ospital. And from that moment on, naging malapit na magkaibigan sina Sydney at Alicia na madalas magkwento sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang araw, oras na para kay Sydney na tanggalin ang mga benda sa kanyang mga mata. Sa una, ang kanyang paningin ay hindi agad nagiging malinaw tulad ng normal na paningin dahil ang lahat ay lumalabas pa rin at sinabi sa kanya na kailangan niyang maghintay ng ilang oras para sa kanyang kondisyon na maging matatag. Gusto kong subukan at abutin mo. Nang gabing iyon, nagising si Sydney matapos makarinig ng mga kakaibang ingay. Pagkatapos ay nakita niya ang anino ng isang matandang babaeng pasyente sa tabi niya na nagising at inakay palayo ng isang itim na anino. Nagtataka, nagsimulang sundan ni Sydney ang matandang babae, ngunit ang nakakaligalig na mga bagay ay nagsimulang mangyari sa kanyang paligid. Ito ay helmet. Kinabukasan, nalaman ni Sydney na ang matandang babae ay namatay noong gabi. Naguguluhan siya dahil naaalala niyang nakita niya ang babae na naglalakad sa koridor ng ospital noong nakaraang gabi. Sa puntong ito, hindi pa natatanto ni Sydney na nasaksihan niya ang multo ng matandang babae na dinadala sa pamamagitan ng pagpapakita ng kamatayan. Pagkatapos ng ilang oras sa pagbawi, sa wakas ay pinayagan na si Sydney na umalis sa ospital. Bago umalis, nagpaalam si Sydney at ang kanyang kapatid na si Helen kay Alicia at kinuha ang kanilang sandali na magkasama gamit ang kamera ni Alicia. Pagdating sa kanyang apartment, nagulat si Sydney sa presensya ng kanyang mga kaibigan na pumupunta para salubungin siya sa bahay. Dahil hindi pa ganap na bumalik sa normal ang kanyang paningin, nag-a-adjust pa rin siya sa pag-coordinate sa kanyang nakikita at naririnig sa gitna ng ingay. Dahilan para bahagyang ma-overwhelm siya ng crowd. Dahil dito, at sa pagsisikap na tulungan si Sydney na ihanay ang lahat ng kanyang pandama, kumonsulta siya sa isang doktor na nagngangalang Paul. Tinulungan ni Paul si Sydney na makabawi at ginagabayan siya sa pag-aaral na gamitin ang kanyang bagong paningin para ito. Maaaring isabay sa kanyang iba pang mga pandama. Nasira mo ang iyong mga sulok noong ikaw ay 5 taong gulang. Ito ay isang ganap na bagong antas ng pagkalito. Masyadong maraming distractions. I mean, paano ka mag-concentrate? Tutulungan kitang makita ang mundo kung ano talaga ito. Okay. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumiliwanag at lumilinaw ang paningin ni Sydney. Gayunpaman, sa likod ng kanyang kaligayahan, nagsisimula siyang makakita ng mga bagay na ayaw niyang makita. Si Sydney ay madalas na nakakaranas ng mga pangitain ng apoy at mga taong namamatay at kung minsan ay nararamdaman niya na parang siya. Ang apartment mismo ay nagbabago. Isang gabi, may nakikita siyang anino na paulit-ulit na dumadaan sa harap ng kanyang pintuan. Dahil sa kuryosidad, lumabas si Sydney sa kanyang apartment at nalaman niyang isang batang lalaki ang pigyera na nakasuot ng kapote. Tinanong siya ng batang lalaki kung nakita niya ang kanyang report card. Nalilito, balak ni Sydney na ibalik ang bata sa kanyang mga magulang, ngunit nang lumingon ito sandali yung ulo niya, biglang nawala yung bata. Dito ka ba nakatira, sweetie? Nakita mo ba ang report card ko? Iyong report card? Mula sa sandaling iyon, nagsimula si Sydney pakiramdam na may mali sa kanyang mga bagong mata.
Ang mga karanasang ito ay nagpapahirap sa kanya na mag-concentrate sa panahon ng violin practice. Nang maramdamang may bumabagabag kay Sydney, ang konduktor ng orkestra, inanyayahan siya ni Simon na mananghalian at makipag-usap. Habang nag-o-order si Simon, biglang sumulpot ang isang misteryosong babae at dumiretso sa katawan ni Sydney, na labis na ikinagulat niya kaya nahulog siya at nakuha ang atensyon ng lahat. Ngunit walang dapat ikabahala. Sinabi sa iyo na. Oo, sinabi ko sa iyo na gagawin ko ito. May isang babae. Sinubukan ni Sydney na ipaliwanag kung ano ang nangyari kay Simon, ngunit itinuring niya ito bilang isang guni-guni. Pagkaalis ni Sydney, lumilitaw ang isang malinaw na handprint sa isang tumpok ng natapong asukal na nagpapahiwatig na ang isang hindi nakikitang presensya ay talagang nakakagambala sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya si Sydney na suriin ang kanyang mga mata sa paniniwalang may mali sa mga ito na nagiging sanhi ng kanyang madalas na mga guni-guni. Kasama ni Paul, pumunta siya sa ospital. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, walang nakitang abnormalidad at ang kanyang mga mata ay idineklara ng ganap na malusog. Muli namang tiniyak ni Paul kay Sydney na normal ang kanyang nararanasan sa panahon ng pagsasaayos at pinayuhan siyang sanayin ang kanyang paningin sa pamamagitan ng panonood ng telebisyon. Habang nanonood ng TV, biglang may nakitang kakaiba si Sydney dahil tila nilalamon ng apoy ang buong kwarto niya at maraming tao ang nasusunog sa loob nito. Pero isa lang pala itong bangungot. Nataranta, nagmamadaling lumabas si Sydney sa kanyang apartment habang sinusubukang tawagan si Helen, ngunit hindi niya ito makontak. Sa kalye, aksidenteng nabangga ni Sydney ang isang babae. Gayunpaman, kakaiba, ang katawan ng babae ay dumiretso sa kanya. Pareho silang natigilan sa gulat, nalilito sa nangyari. At ilang sandali pa, napansin ni Sydney na nakahandusay sa kalsada ang bangkay ng babae, na kamamatay lang matapos masagasaan ng sasakyan. Nakita ni Sydney ang espiritu ng babae na inaalis ng nakakatakot na itim na anino na nakita niya noon at ang anino ay umungol ng galit kay Sydney pagkatapos napagtanto na nakikita ito ni Sydney. Ilang sandali pa, ang itim na anino at ang espiritu ng babae ay naglaho ng walang bakas. Naghahanap ng kanlungan, pumasok si Sydney sa isang Chinese restaurant upang pakalmayan ang sarili habang tinatawagan si Paul at apurahang hinihiling sa kanya na pumunta sa lalong madaling panahon. Habang naghihintay na dumating si Paul, muling nagsimula si Sydney makaranas ng kakaiba at nakakaligalig na mga pangyayari. Biglang sumabog ang kalan sa kusina na ikinagulat ni Sydney. Pasensya na po, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya iyon naging guho ang restaurant. Hindi nagtagal, dumating si Paul sa pinangyarihan. Sa gulat, ipinaliwanag ni Sydney na ang restaurant ay naging maayos na ilang sandali lamang, ngunit biglang naging mga guho. Sinabi sa kanya ni Paul na naganap ang sunog sa restaurant noong isang linggo na ikinamatay ng lahat sa loob. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sydney na nakakakita na siya ng mga supernatural na nilalang. Nakikita niya ang mga bagay na hindi dapat makita ng mga ordinaryong tao, tulad ng itim na anino na kadalasang dumarating upang kolektahin ang mga kaluluwa ng mga kamamatay lamang. Dahil sa kanyang mga bagong mata na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng mga espiritu, si Sydney ay nagpupumilit na makilala kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Kahit na pagkatapos ipaliwanag ang lahat kay Paul, ayaw niyang maniwala sa kanya. Nakaramdam ng pagkabigo, nagpa siya si Sydney na iwan si Paul. Pagpasok niya sa elevator, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatalikod sa pintuan. Ngunit nang suriin ni Sydney ang monitor ng security camera, talagang walang laman ang elevator. Agad niyang napagtanto na ang matanda ay isang multo at tumangging pumasok. Pagkatapos ay pinili ni Sydney na sumakay ng isa pang elevator pagkatapos matiyak na walang multo sa loob. Sa una, sa tingin niya ay magiging maayos ang lahat, ngunit biglang lumitaw ang multo sa parehong elevator. Kasama niya. Sa takot, pilit na sinubukang buksan ni Sydney ang mga pinto ng elevator. Buti na lang at bumukas ang mga pinto bago pa makalapit ang multo sa kanya. Hindi yan totoo. Hindi ito totoo. Sobrang totoo. Pagkalabas ng elevator, nakasalubong muli ni Sydney ang batang lalaki na nakasuot ng kapote. Ang bata ay patuloy na nagtatanong tungkol sa kanyang nawawalang report card, ngunit sinabi sa kanya ni Sydney na hindi niya ito nakita. Biglang tumalon ang bata palabas bintana ng apartment. Gulat na gulat, tumakbo si Sydney sa bintana at tumingin sa ibaba, ngunit walang katawan sa ibaba. Ilang sandali pa, biglang lumitaw muli ang bata at nagsimula hinahabol siya. Sa wakas ay napagtanto ni Sydney na ang bata ay talagang isang multo. Pagdating sa loob ng kanyang apartment, nilock ni Sydney ang pinto, sinira ang lahat ng ilaw, at tinakpan ng tela ang kanyang mga mata. Sa puntong ito, gusto niyang mabulag na lang siya para hindi na niya makita ang mga nakakatakot na bagay. Nagsisimulang umalis si Sydney mula sa labas ng mundo, hindi na magtatrabaho o makihalubilo sa sinuman, na labis na nag-aalala sa mga taong pinakamalapit sa kanya.
Sa kalaunan, pinilit ni Paul na pumasok sa apartment ni Sydney at nakita kung gaano siya nababagabag. Siya agad siyang dinala sa ospital upang gamutin ang sugat sa kanyang kamay. Nang gabing iyon, habang nananatili si Sydney sa ospital, binisita siya ni Alicia. Sinabi ni Alicia na kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon at sinubukan siya ni Sydney na pigilan na pagtanto lamang na si Alicia ay kinuha ng isang itim na anino. Ito ay nagpapahiwatig na si Alicia ay namatay at ang kanyang espiritu ay kinukolekta ng itim na anino na iyon. Bumalik ka na. Kailangan kong pumunta ngayon. Maghintay ka, Alicia. Alicia. Nang magising si Sydney mamaya, nandoon na si Helen at binibigyan siya ng larawan ni Sydney at Alicia na kinuha nila bago umalis si Sydney sa ospital. Gayunpaman, nang tingnan ni Sydney ang larawan, natarante siya at tinanong si Helen kung sino ang babae sa larawan. Sinabi sa kanya ni Helen na si Sydney mismo. Nalilito at nanginginig, si Sydney ay nagmamadaling pumunta sa banyo upang tingnan ang kanyang refleksyon at pagkatapos ay ipinahayag na mula nang mabawi niya ang kanyang paningin, hindi pa nakita ni Sydney ang kanyang tunay na mukha. Ang mukha na matagal na niyang nakikita ay ang mukha ng ibang babae na hindi niya kilala. At kahit ilang beses siyang humarap sa salamin, mukha pa rin ng babaeng iyon ang nakikita ni Sydney imbes na mukha niya. Gusto ng nanay ni Alicia na magkaroon ka nito. Ikaw yan, Sydney. Hindi ako yun. Tinatakot mo ako. Ang lahat ng ito ay lalong nagpapaganda kay Sydney curious tungkol sa pagkakakilanlan ng taong nagbigay ng mga mata na mayroon siya ngayon. Pagkatapos maghanap ng impormasyon online, nalaman ni Sydney na kapag may nakatanggap ng organ transplant, ang mga fragment ng mga alaala o emosyon ng donor ay minsang madadala sa katawan ng tatanggap. Ang konseptong ito ay kilala bilang teorya ng cellular memory. Ang nakikita ni Sydney ay maaaring ang huling alaala ng kanyang eye donor. Pagkatapos ay pinuntahan ni Sydney si Paul na nagbabalak na tanungin ang pagkakakilanlan ng donor. Gayunpaman, tumanggi si Paul na ibigay ito sa kanya na ipinapaliwanag na ang mga pagkakakilanlan ng donor ay kumpidensyal at hindi maaaring ma-access ng libre. Kung iligal na makukuha ni Paul ang impormasyong iyon, isa sa panganib niya ang kanyang karera bilang isang doktor. Nabigo sa desisyon ni Paul, pinili ni Sydney na umalis. Baka mawalan ako ng lisensya. Kailangan kong malaman kung sino siya. Hindi mo maaaring hilingin sa akin na gawin yon. Hawakan mo yang lisensya. Sa kanyang apartment, muling tiningnan ni Sydney ang sarili sa salamin at nakiramdam na ang mukha na nakikita niya sa tuwina ay hindi sa kanya, kundi mukha ng babaeng nagbigay ng kanyang mga mata sa kanya. Sinubukan ni Sydney na makipag-ugnayan sa may-ari ng ang mga matang iyon, nagtatanong kung ano ang gusto niya. Biglang gumalaw ang kamay ni Sydney na parang kinokontrol ng donor sa mata. Pagkatapos nito, naranasan ni Sydney ang isa pang pangitain ng isang insidente ng sunog at nagsimulang isipin na maaaring ang apoy ang dahilan ng pagkamatay ng babae. Ano gusto mo pero paano ako kung hindi mo man lang sabihin sa akin? Sinubukan ni Sydney na hanapin ang pagkakakilanlan ng babae sa kanyang sarili, ngunit biglang dumating si Paul upang makita siya. Palihim, nakakuha si Paul ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng eye donor at ipinaliwanag na ang pangalan ng babae ay Ana, na nagmula sa Mexico. Pagkatapos ng kamatayan ni Ana, ang kanyang mga mata ay kinuha upang maibigay, at si Sydney ang naging pinakaangkop na tatanggap. Walang pag-aaksaya ng panahon, agad na naglakbay ang dalawa sa Mexico para makilala ang ina ni Ana. Ang iyong donor ay mula sa Mexico. Nagkasakit ka ba ng mga sasakyan? Ang iyong donor ay si Ana Cristina Martinez. Pagdating sa bayan ni Ana. Pagkatapos nito, naranasan ni Sydney ang isa pang pangitain ng isang insidente ng sunog at nagsimulang isipin na maaaring ang apoy ang dahilan ng pagkamatay ng babae. Ano gusto mo pero paano ako kung hindi mo man lang sabihin sa akin? Sinubukan ni Sydney na hanapin ang pagkakakilanlan ng babae sa kanyang sarili, ngunit biglang dumating si Paul upang makita siya. Palihim, nakakuha si Paul ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng eye donor at ipinaliwanag na ang pangalan ng babae ay Ana, na nagmula sa Mexico. Pagkatapos ng kamatayan ni Ana, ang kanyang mga mata ay kinuha upang maibigay, at si Sydney ang naging pinakaangkop na tatanggap. Walang pag-aaksaya ng panahon, agad na naglakbay ang dalawa sa Mexico para makilala ang ina ni Ana. Ang iyong donor ay mula sa Mexico. Nagkasakit ka ba ng mga sasakyan? Ang iyong donor ay si Ana Cristina Martinez. Pagdating sa bayan ni Ana. Ibig sabihin maraming pagkamatay ang malapit ng mangyari. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang ina at lahat ng nasa pabrika, ngunit walang naniwala sa kanya. Hindi nagtagal matapos itaboy si Ana sa pabrika, isang napakalaking pagsabog ang naganap at napatay ang marami sa mga manggagawa sa loob. Sinisi ng mga taga-nayon si Ana sa paniniwalang ang kanyang presensya ang sanhi ng sunog, at pumunta sila sa kanyang bahay, binato ito habang tinatawag siyang mangkukulam. Sa loob ng bahay, naniniwala si Ana na namatay ang kanyang ina sa sunog.
Kahit na ang totoo, si Mrs. Martinez ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagtakas bago ang pagsabog. Sa pag-aakalang patay na ang kanyang ina at pakiramdam na hindi niya nailigtas ang sinuman, nagpasya si Ana na kunin ang sarili niya buhay. Pagkamatay ni Ana, pumayag ang kanyang ina na ibigay ang mga mata ni Ana at si Sydney ang tumanggap. Mula nang matanggap ang mga mata ni Ana, nagkaroon din si Sydney ng kakayahang makita ang mga patay at mahulaan ang kamatayan. Habang nagkukwento si Mrs. Martinez kay Ana, biglang nakita ni Sydney ang itim na anino na lumitaw sa likuran niya, hudyat na papalapit na ang kamatayan. Ilang sandali pa, inatake sa puso si Ginang Martinez at isinugod siya ni Paul sa ospital na iwan si Sydney mag-isa sa bahay. Sa basement, nakita ni Sydney ang espiritu ni Ana na gumagala pa rin. Mula sa kanyang kalunos-lunos na kamatayan. Ang espiritu ni Ana ay nakulong na walang katapusang binubuhay ang sandali ng kanyang kamatayan. Nangyari ito dahil nagkasala pa rin si Ana sa paniniwalang siya ang may pananagutan sa pagkamatay ng maraming tao. Nang makita ni Sydney ang espiritu ni Ana na nakabitin ng sarili, sinubukan niyang iligtas siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na wala sa mga iyon ang kanyang kasalanan. Hindi naging sanhi ng kamatayan si Ana sa pamamagitan ng kanyang mga pangitain. Nakita lang niya kung ano ang nakatakdang mangyari. Si Ana ay hindi isang mangkukulam, ngunit isang taong biniyayaan ng kaloob na makakita ng kamatayan bago ito dumating. Matapos marinig ito, sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan ang espiritu ni Ana at nawala. Matapos maayos ang kanilang negosyo, mabilis na umalis sina Sydney at Paul sa Mexico. Sa sasakyan, binanggit ni Paul na pumanaw na si Mrs. Martinez sa ospital. Nang makarating sila sa hangganan, sila na. Nahuli sa isang napakalaking siksikan na dulot ng paghabol ng mga pulis sa isang kriminal na pinilit na huminto ang lahat ng sasakyang tumatawid upang hayaang magpatuloy ang operasyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang makakita si Sydney ng mga itim na anino na pumapasok sa mga sasakyan sa linya. Agad niyang napagtanto na ang mga anino na ito ay mga harbinger ng kamatayan. Hudyat na isang malaking insidente ang malapit ng mangyari, isa na kumikitil ng maraming buhay. Ang pangitain ay nagpaalala kay Sydney ng paulit-ulit na panaginip sa apoy na nararanasan niya. Dahan-dahan, naunawaan niya na ang mga panaginip na ito ay hindi mga alaala mula sa nakaraan ni Ana, ngunit isang paglalarawan ng isang kalamidad sa sunog na malapit ng mangyari noon. Sa gitna ng trapiko, napansin ni Sydney ang isang truck ng gasolina at napagtanto na ito ay sisabog. Lahat ng pinangarap ko ay hindi mula sa buhay ni Ana Cristina. Ito ay mula rito. Kailangan mong maniwala sa akin. Batid sa limitadong oras at determinadong hindi na ulitin ang kalunos-lunos na sinapit ni Ana, ginamit ni Sydney ang kanyang kakayahan para balaan ang mga tao sa paligid niya. Sinubukan niyang kumbinsihin si Paul na kailangan nilang iligtas ang lahat doon dahil ang nakamamatay na insidente ay nalalapit na. Sa unang pagkakataon, naniwala si Paul sa kanya at tumulong. Sina Sydney at Paul ay tumakbo sa bawat kotse na pinipilit ang mga tao na lumabas at palayo sa lugar sa ilalim ng dahilan ng isang kalapit na bomba. Nagsimulang iwan ng mga tao ang kanilang mga sasakyan at lumipat sa ligtas na lugar. Noon lang, nabangga ng gasolina ang sasakyan ng mga kriminal na hinahabol ng mga pulis. Truck na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Habang sinusubukang magtago, ang mga mata ni Sydney ay natama ng lumilipad na mga tipak ng salamin na nagdulot ng matinding pinsala. At siya ay isinugod sa ospital pagkatapos ng maapoy na insidente. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita si Sydney na tumutugtog ng biolin sa isang konsyerto. Nabatid na muli siyang nabulag dahil sa pinsala mula sa mga bubog ng salamin. Gayunpaman, tumanggi siyang sumailalim muli sa operasyon na naniniwalang may mga bagay sa mundong ito na hindi nakikita. At dyan nagtatapos ang ating movie recap. Please subscribe. Maraming salamat.